Maagang pinuntahan ni Damian si Jermaine sa university upang sunduin ang kanyang asawa. Ilang minuto din naghintay si Damian bago niya nakita si Jermaine na papalabas ng gate. Agad din niyang sinalubong ang kanyang asawa at kinuha nito ang mga dala ni Jermaine. Masiyang naglakad ang dalawa patungo sa kotse at inalalayan pa ni Damian si Jermaine na makasakay sa kotse nito. Kinikilig si Jermaine na isipin na napaka-sweet ni Damian sa kanya. Magkahawak pa ang kanilang kamay habang nagdadrive si Damian pauwi sa kanilang bahay. Pagbaba nila ng kotse, umakyat muna sila sa kanilang bahay. Mabilis na nag-shower si Jermaine, saka nagpalit ng damit. Dress ang isinuot ni Jermaine para komportable siya na umupo. Medyo masakit pa rin kasi ang kanyang baba, kaya ayaw niya muna magsuot ng pantalon o shorts. Tayo na. Wika ni Jermaine kay Damian na makalabas na siya ng dressing room. Bababa muna sila upang mag-dinner at aasikasuhin ang mga customer nila. Dinner time na kasi kaya napakadaming customer ang dumating para kumain ng dinner dito. Masiyang kumain sina Jermaine at Damian habang inaasikaso naman sila ng kanilang mga staff. Masiyang pinagbasdan ng mga staff ang kanilang mga amo. Bagay na bagay kasi ang mga ito na magkasama. Nang matapos silang kumain ay agad din na iniligpit ng mga waiter ang kanilang kinakainan. Nagpasalamat pa sina Jermaine at Damian sa mga staff nila bago tumayo. Magkakabay na nag-ikot sa loob ng restaurant ang bagong mag-asawa. Binabati nila ang bawat isang kumakain at magaling din nilang kinakausap ang mga ito. Maraming natuwa na malaman na bagong kasalang sila. Binati pa sila ng mga ito at kinamayan. Gabi na nang natapos si Damian sa kanyang trabaho sa restaurant. Pagkatapos magpatay ng ilaw ay magkayakap ang lumabas ng restaurant sina Jermaine at Damian at naglakad patungo sa kanilang gate. Bubuksan na sana ni Damian ang gate nang biglang may sumigaw sa likod nila. Kaya napalingon silang dalawa upang alamin kung sino ang sumisigaw na iyon. "Mga hayop kayo!" Malakas na sigaw ng isang babaeng galit na galit. Agad na napalingon sina Jermaine at Damian sa babaeng biglang sumigaw sa kanilang likuran. Nagtatakang tumingin si Jermaine kay Damian dahil sa babaeng papasugod sa kanila. Madilim naman ang mukha ni Damian na nakatingin sa babaeng nagsisisigaw. "Walang yakang babae ka! Mga agaw ka!" Malakas na sigaw ni Cecil kay Jermaine at mabilis din itong lumapit sa dalawa tinangka nitong sampalin si Jermaine. Mabilis namang sinalon ni Damian ang kamay ni Cecil bago ito dumapo sa mukha ng kanyang asawa. Hindi mapapayagan ni Damian na masaktan nito ang kanyang asawa. Hindi ang katulad ni Cecil ang hahayaan niyang guluhin silang dalawa ni Jermaine. "Wag na wag mong sasaktan ang asawa ko, Cecil, dahil ako mismo ang makakalaban mo." Pagbabanta ni Damian sa babae. "Yang babaeng hampas lupa na yan, ang ipinalit mo sa akin? Damian, ako ang dapat mong pinakasalan at hindi ang babaeng yan. Magkakaanak na tayo, Damian." Nagwawalang sigaw ni Cecil kay Damian. Pinaghahampas din niya si Damian gamit ang kamay nito. "Wala akong pananagutan sa'yo. Kahit minsan walang nangyari sa atin. Kaya pwede ba, itigil mo na ang panggugulo mo?" Galit na wika ni Damian sa babae. Sinasalag din ni Damian ang bawat paghampas na ginagawa ni Cecil sa kanya. Inalayo na rin niya si Cecil at baka si Jermaine naman ang hiklasin nito. Sigurado siyang masasaktan na naman niya ang babae. Ngunit nang matigas si Cecil at pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Damian. Na mabitawan siya ni Damian ay agad nitong sinugod si Jermaine na nakatayo sa harapan ng kanilang gate. "Animal kang babae ka? Mang-aagaw!" Malakas na sigaw sa kanya ni Cecil. Saka mabilis na hinawakan ang buhok ni Jermaine. Nagulat si Jermaine dahil sa ginawa ng babae. Nasaktan din siya dahil sa biglang paghila ni Cecil sa kanyang buhok, ngunit hindi makapapayag si Jermaine na matalo siya ni Cecil. Kaya mabilis din niyang sinabunutan ang buhok ni Cecil at malakas niya itong hinila at saka sinampal ang mukha ng babae. Nagulat naman si Cecil dahil sa ginawa sa kanya ni Jermaine. Kaya galit na galit itong pinagmumura na naman si Jermaine. "Walang iya ka, mga agaw ka!" Sigaw nito at muling sinugod si Jermaine. Mabilis naman na hinawakan ni Damian si Cecil upang hindi na nito masaktan pa si Jermaine. "Bitawan mo ko dahil hindi pa ako tapos sa babaeng mga agaw na iyan." Galit na sigaw niya kay Damian. "Wala akong inagaw sa'yo dahil ako ang minahal ni Damian at hindi ikaw. Umalis ka na dito at baka manghiram ka ng mukha sa aso." Galit na banta ni Jermaine sa babae. Ngunit hindi pa rin nakinig si Cecil at muli na naman itong sumugod kay Jermaine. Sa galit ni Damian ay mabilis niyang hinila si Cecil, dahilan upang mapasubsob ito sa matigas na dibdib ni Damian. Ngunit bigla din siyang itinulak ni Damian, kaya napopo ito sa malamig na semento. Mabilis na hinila ni Damian si Jermaine at pumasok na sila sa loob ng kanilang gate. Saka inilak ito at tuloy-tuloy na umakyat sa kanilang bahay.
Naiwan na umiiyak sa labas si Cecil habang malakas na sumisigaw sa labas. Pinapaalis na rin siya ng mga guard na nagbabantay sa paligid dahil naiingay na mga ito sa kanya. Ma'am, umalis na po kayo dito. Nakakaabala na kayo sa mga tao, gabi na at nagpapahinga na ang karamihan sa mga guests ng hotel. Masyado ka na pong nakakabulahaw. Pagsaway ng isang guard kay Cecil. Ito ang guard sa katabing hotel ng restaurant ni Damian. Pagkapasok ni na Jermaine at Damian sa kanilang bahay ay agad na pinaupo ni Damian ang asawa niya sa sofa. Saka tiningnan ng anit ito kung namula sa pagkakahila kanina ni Cecil. Okay lang ako, hindi naman ako gaanong nasaktan. Wika ni Jermaine sa asawa. Kahit na nasaktan siya ni Cecil ay kinikilig pa rin siya dahil pinagtanggol siya ni Damian. Mabilis naman na nakatulog sina Jermaine at Damian dahil sa pagod nila maghapon. Kinabukasan, maaga na namang gumising si Jermaine upang pumasok sa university. Hinatid ulit siya ni Damian pagpasok at sinundo din ng hapon. Ilang araw pang lumipas at nakuha na rin niya ang copy ng marriage contract. Tuwang-tuwa ang bagong mag-asawa dahil tuluyan ang naging legal ang kanilang kasal na dalawa. Masaya sila naghapunan nang biglang dumating ang mga magulang ni Damian. Agad siyang sinampal ng kanyang ina dahil sa galit nito kay Damian. Bakit mo nagawa sa amin to ng daddy mo, Damian? Bakit basta ka nalang nagpakasal ng isang babaeng kailan mo lang nakilala? Alam mong nakahanda na ang lahat para sa kasal niyo ni Cecil. Pero ano tong ginawa mo? Sinira mong lahat ng mga plano namin ng daddy mo. Panunumbat sa kanya na kanya mami. Galit na galit ito at bakas din sa mukha nito matinding pagkabigo. Si Jermaine ang mahal ko, mami. At siya lang ang gusto kong makasama sa buhay. Hindi ang Cecil na yun na napakasinungaling. Sagot ni Damian sa nagtitimping boses. Total naman mas pinili mo makasal sa iba, Damian, kaya ngayon magtiis ka sa mahirap na buhay. Wala ka na maasahan pa sa amin na mami mo dahil lahat ng credit cards mo babawiin ko na kasama ng kondo at kotse mo mawawala na sa iyo at kahit kailan hindi ka na makakatungtong sa kahit saan na pag-aari ko. Magmula din ngayon, wala na kaming anak. Malakas na wika ng ama ni Damian. Minsan lang ito magsalita ngunit mabigat ang mga salitang binitawan nito. Okay lang, Dad. Kung ang kapalit naman ng lahat ng yun ay ang kalayaan ko mula sa inyo. Wala na kayong ginawa kundi amanduhan ako. Lahat ng gagawin ko, lahat ay batay sa gusto nyo. Pero ngayon malaya na ako. Magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin noon pa man. Makakalis na kayo dito sa pag-aari ko dahil wala kayong naiambag sa restaurant na ito. Kahit 5, pinagpaguran ko ang lahat ng ipinuhunan ko dito. Kaya wala din kayong karapatan na pumasok dito. Pabalang nasagot ni Damian sa kanyang mga magulang. Kahit anong pigil ni Jermaine sa kanya ay tuloy-tuloy pa rin itong nagbitiw na maanghang na salita laban sa kanyang mga magulang. Agad namang tumalikod ang magulang ni Damian at mabilis na umalis sa restaurant ng kanilang anak. Hayaan mo na muna ang parents mo, love. Galit lang sila ngayon kasi sinuway mo sila. Pero darating din ang araw na maunawaan ka rin nila. Magkakaayos din kayong tatlo. Wika ni Jermaine habang yakap ang kanyang asawa. Kinabukasan, nagtaksi na lang si Jermaine papasok sa university dahil kinuha na ng parents ni Damian ang kotse nito. Nangako naman si Damian na bibili agad siya ng kapalit ng kotse niya para may panghatid sundo siya kay Jermaine. Masayang masaya sina Hart at Nico dahil agad na na-approve ang application ni Hart para mag-aral sa France. May isabay na kita pagbalik ko sa France, babe. Magkakasama na tayo doon. Masayang wika ni Nico habang hawak nito ang papeles ni Hart. Oo babe, kailangan magpaalam muna tayo kay Jermaine. Baka magtampo yun sa atin kapag hindi natin pinuntahan. Wika naman ni Hart, bigla kasi niyang naalala ang kanyang matalik na kaibigan. Maaga pa naman puntahan muna natin siya sa university. Huwag mo nang tawagan, isa-surprise lang natin siya. Sagot naman ni Nico sa kasintahan. Masiyang naglakad ang dalawa at nagtungo sila sa kanilang kotse. Excited din silang makita si Jermaine. Simula kasi nang umalis si Jermaine at sumama kay Damian, ay hindi na nila ito nakita. Mahigit 1 linggo na rin ang nakakaraan. Maagang natapos ang klase ni Jermaine kaya maaga din siya lumabas ng university. Nalungkot pa si Jermaine dahil wala si Damian na naghihintay sa kanya sa labas ng university. Naisip ni Jermaine na mag-jeep na lang pabalik ng restaurant upang makatipid. Mahal din kasi ang bayad sa taxi kaya kung mag-jeep siya, malaki ang matitipid niya. Naglakad siya palabas ng kanto at doon aniya mag-aabang ng jeep pauwi sa bahay nila ni Damian. Habang naglalakad siya, itinitingnan din niya ang mga nagdaraan niyang nagtitinda sa bangketa. Kahit hindi sa bibili, gusto lang niyang makita mga paninda ng mga ito.
Na magsawa na siya sa katitingin ay minabuti niyang ipagpatuloy na lang ang paglalakad upang makasakay na siya kaagad at makauwi sa bahay. Ngunit nagulat si Jermaine sa mabilis na kotseng papalapit sa kanya at mahagip siya ng kotseng ito. Maring ipinikit ni Jermaine ang kanyang mga mata at itinaas din niya ang kanyang dalawang kamay na animoy mapipigil nito ang rumaragasang sasakyan. Naramdaman na lang ni Jermaine ang pagtama ng kanyang katawan sa matigas na bagay at ramdam din niya ang pagangat ng kanyang katawan sa ere saka muling bumagsak sa lupa. Nagsigawan naman ang mga taong nakakita sa buong pangyayari. Agad din nilang pinuntahan ang babaeng tumilapon dahil sa kotseng bumangga dito. Nakahandusay sa kalsada ang babaeng duguan ang mukha. Napakadami din itong gasgas sa katawan at baka may bali din ito sa kamay dahil ibang itsura ng isang kamay nito. Hanggang sa isang magarang sasakyan ang biglang tumigil sa tapat ng mga nagkukumpulan at bumaba ang sakay nito. Agad ding hinawi ang mga taong osyosero upang makadaan ng taong iyon at makita ang dahilan ng pagkukumpulan ng mga tao sa lugar. Napamura ang taong may-ari ng kotse nang makita nito ang nangyari sa babaeng nakabulagta sa semento. Mabilis niya itong binuhat at isinakay sa kanyang kotse at mabilis na nilisan ang lugar. Naiwan ang cellphone ng babae! Sigaw ng isang ali habang itinuturo ang cellphone sa gilid ng daan. Agad naman na kinuha ng isang babae ang cellphone at binuksan ito. Walang passcode ang cellphone kaya madali nilang nahanap ang kaanak ng babae. Ito siguro ang asawa ng babae kasi ito lagi ang kausap niya sa text at lagi din silang nagtatawagan. Wika ng babaeng kumuha sa cellphone. Tawagan mo na, dali! Sabi naman ng isa pang babae. Kaya agad nilang tinawagan ang naka-phone book na may love sa cellphone. Abala si Damian sa kanyang restaurant na mag-ring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya si Jermaine ang tumatawag sa kanya. My love is calling. Kaya agad na sinagot ni Damian ang tawag. Hello love, pauwi ka na ba? Malambing na pagsagot ni Damian sa tawag ng kanyang asawa. Hello sir, kaano-ano niyo po ang babaeng may-ari ng cellphone na to? Agad na tanong ng babae sa kanya. Biglang kinabahan si Damian dahil ibang tao na ang may hawak sa cellphone ng kanyang asawa. Asawa ko ang may-ari ng number na to. Bakit nasa yung cellphone ng asawa ko? Naguguluhang tanong ni Damian sa kausap. Parang tinatahip na rin ang kanyang dibdib sa lakas ng kaba nito. Sir, naaksidente po ang asawa mo at may nagdala na po sa kanya sa ospital. Pero naiwan pala itong cellphone niya dito. Sagot ng babae kay Damian. Natatarantang tumayo si Damian mula sa kanyang upuan. Halos matumba din siya sa sobrang pag-aalala sa kanyang asawa. Mabilis siyang lumabas at pumara ng taxi. Saka pinuntahan ng tao may hawak ng cellphone ni Jermaine. Halos manlumo si Damian na makita ang mga dugo ng asawa sa gilid ng kalsada. Para din siyang mababaliw dahil walang makapagsabi sa kanya kung saang ospital dinala si Jermaine. Kaya agad na naman siyang sumakay ng taxi upang hanapin ang kanyang asawa. Balak niyang puntahan ang lahat ng ospital na malapit upang makita niya ang kanyang asawa. Agad din tinawagan ni Damian si Marlon upang ipaalam ang nangyari kay Jermaine. Kailangan din niya ang kanyang kaibigan ngayon upang samahan siya maghanap sa kanyang asawa. Sana lang nasa maayos na kalagayan si Jermaine at ligtas ito. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyari masama kay Jermaine. Hindi rin niya mapigilan ang kanyang mga luha at patuloy ito sa pagbagsak. Mabilis na pinatakbo ni Marlon ang kanyang sasakyan upang puntahan si Damian sa ospital na sinasabi nito. Kinakabahan din siya sa kanyang nalaman at naawa din siya sa kanyang kaibigan. Nadatnan niya si Damian na nakatayo sa harapan ng isang ospital habang hindi mapakali. Agad naman na sumakay si Damian sa kotse ni Marlon nang tumigil ito sa harapan niya at nasa mukha din niya ang pagkabalisa. Anong balita kay Jermaine? Agad na tanong ni Marlon sa kaibigan. Nag-aalala din siya kay Jermaine at gusto niya malaman kung anong lagay nito. Walang record sa ospital na to. Sa kabila tayo pumunta. Baka sakaling doon siya dinala ng tumulong sa kanya. Sagot ni Damian sa kaibigan. Puno pa rin ng takot ang kanyang puso at hindi malaman ang kanyang gagawin. Ano ba kasing nangyari? Paano siya nabangga? Naguguluhan na tanong ni Marlon sa kaibigan habang nagmamaneho. Hindi ko rin alam. Ang sabi lang sa akin ng nakakita sa pangyayari. Naglalakad si Jermaine papunta sa sakay ng jeep. Nang bigla na lang siyang sinagasaan ng isang kotse. Sagot niya sa kaibigan. Malalaman natin ang totoo kapag nakita na ang mga CCTV footage sa paligid ng campus. Wika ni Damian. Nahilot na rin niya kanyang ulo dahil bigla na lang itong sumakit. Agad naman na nakarating sina Damian at Marlon sa ospital. Nandito na tayo, tara na sa loob. Wika ni Marlon na may parada nito ang kanyang kotse. Mabilis silang bumaba at pumasok sa isang ospital.
Agad na tinanong ni Damian kung merong dinala doon isang estudyante na nabangga ngunit wala daw. Wala daw na naka-admit na pasyenteng nabangga. Nanlulumong lumabas si Marlon at Damian sa ospital at muling sumakay ng kotse. Huwag ka mag-alala dude, susubukan natin sa iba pang ospital. Wika ni Marlon sa kaibigan, saka pinatakbo ang kanyang sasakyan. Awang-awa si Marlon sa kanyang kaibigan para itong mababali sa pag-alala sa asawa nitong naaksidente. Ngunit hindi nila mahanap kung saang ospital dito naroroon. Mag-uumaga na nasa lansangan pa rin sila at patuloy na hinahanap si Jermaine. Minabuti na rin nilang umuwi at bukas na lang nila ipagpapatuloy ang kanilang paghahanap. Umuwi si Damian sa kanyang bahay na bagsak ang balikat. Agad siya nagsali ng alak sa kanyang baso at inisang lagok ito. Dahil sa pagod at pag-alala ay agad na nakatulog si Damian. Hindi na rin ito nakapagbihis pa, sa sofa na rin siya nakatulog. Tanghali na nagising si Damian. Agad itong naligot, nagbihis upang simulan na naman ang kanyang paghahanap. Mabuti na lang ipinahiram ni Marlon ang kotse nito. Kaya may gagamitin siyang paghahanap kay Jermaine. Nagpunta muna siya sa pulis upang i-report ang mga pangyayari. Kung saan-saan na nakarating si Damian sa paghahanap kay Jermaine ngunit hindi niya natagpuan ito. Para na rin siya mababaliw sa kaiisip kung nasa na ito at kung maayos na ba ito. Hanggang sa umabot na ng 3 araw, wala pa rin siyang naging balita. Hindi rin nahagip ng CCTV ang nangyaring pagkakabangga kay Jermaine, kaya hindi matukoy ng mga pulis kung sino may kagagawan ng pagkakabangga sa kanyang asawa. Dahil sa labis na lungkot at pag-aalala, ang alak ang naging kasakasama ni Damian. Hanggang sa maisipan niyang puntahan ang kanyang mga magulang upang tanungin kung meron silang kinalaman sa pagkawala ni Jermaine. Sir Damian, kayo pala. Pasok po kayo sir. Tuwang-tuwa si Lina na makita niya si Damian na dumating sa mansyon. Madalang kasi itong umuwi sa sarili nilang tahanan, kaya halos hindi na nila ito nakilala. Nasa si Mami at Daddy? Pagalit na tanong ni Damian sa katulong. Nagulat din ito dahil sa boses ni Damian. Nasa loob sir, pumasok na lang kayo at sabayan niyo silang maghapunan. Sagot ni Lina. Medyo kinakabahan din ito dahil sa tono ng pananalita ni Damian. Tuloy-tuloy na pumasok si Damian sa loob ng mansyon ng kanilang magulang. Diretso din siya naglakad patungo sa dining area. Naabutan niya ang kanyang mga magulang na tahimik na kumakain ng kanilang hapunan. Kayo ba may kagagawa ng nangyaring aksidente at pagkawala ng asawa ko? Pasigaw na tanong ni Damian sa mga magulang niya. Nagulat naman ang dalawang kumakain at agad na bumaling sa taong sumisigaw. Walang iba kundi ang kanilang nag-iisang anak na matigas ang ulo. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko, Damian? Galit din na tanong na kanyang ama sa kanya. Ilabas niyo ang asawa ko. Alam kong kayo may kagagawa ng lahat. Dahil ayaw niyong mag-asawa ako sa iba at ang gusto niyong ipakasal sa akin ay ang babaeng sinungaling na yon. Galit na pinagbintangan ni Damian ang kanyang mga magulang sa pagkawala ni Jermaine. Hindi naman makapaniwala kanyang mga magulang sa mga lumalabas sa bibig ng kanilang nag-iisang anak. Lasing din ito at mahaba na rin ang balbas at hindi man lang nag-aabalang mag-ahit. Pati ang buhok nito ay magulo dahil sa lagi nitong sinasabunutan ng kanyang buhok. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit mo sa amin hahanapin ang asawa mong hampas lupa? Galit din na tanong sa kanya ng kanyang ina. Tumayo na rin ito upang harapin ang anak nito. Dahil kayo lang ang pwedeng gumawa nito sa asawa ko. Dahil dati pa ayaw niyo sa kanya kaya gumawa kayo ng paraan upang paghiwalayin kami. Sigaw ni Damian habang may luhang umaagos sa kanyang mga mata. Naglabasan naman ang mga katulong nila sa mansyon. Kasama na si Joy, narinig nila malakas na pagtatalo ng mga magulang niya kaya mabilis siyang lumabas at tinignan ng mga ito. Hindi malaman ni Joy kung bakit bigla siyang kinabahan sa mga nangyayari. Agad niyang nilapitan si Damian at sinubukan ang pakalmahin ang kanyang alaga. Damian, bakit mo ba inaaway ang mami at daddy mo? Naku naman na bata ka, ano bang nangyayari sa iyo at ganyan ang ayos mo? Tanong ni Joy sa kanyang alaga. Alam ni Joy kung anong ugali ni Damian dahil siya nagpalaki dito. Itinuring na rin niyang anak si Damian at mahal na mahal niya ito. Yaya, hindi ba tumawag sa iyo si Jermaine? Nasabi niya ba sa'yo, kung nasan siya? Malumanay na tanong ni Damian sa babaeng itinuring niyang ina. Ang babae nag-alaga sa kanya at nagpadama ng tunay na pagmamahal na kailanman hindi niya naramdaman sa kanyang tunay na ina. Hindi naman siya natawag sa akin, anak. Bakit mo ba hinahanap ang pamangkin ko? Nagtatakang tanong ni Joy kay Damian. Pamangkin mo ang hampas lupang babaeng yon? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Malia kay Joy. Hindi din ito makapaniwalang may ugnayan si Joy sa asawa ni Damian. Wag na wag mong tatawaging hampas lupa ang asawa ko.
Tumadagundong ang lakas ng boses ni Damian sa buong kabahayan dahil sa galit niya sa kanyang ina. Teka muna Damian, ano bang pinagsasasabi mo? Bakit mo sinasabing asawa mo si Jermaine? Naguguluhan na rin na tanong ni Joy sa kanyang alaga. Walang yaka, lumayas ka dito sa pamamahay ko. Yan ang itinuro sa'yo ng magaling na babaeng yon. Dahil sa babaeng yon, sinisigawan mo na kami ng mami mo. Hindi mo na kami iginalang. Galit na rin ang kanyang ama dahil sa malakas na pagsigaw ni Damian sa kanyang ina. Igalang? Paano ko kayo igagalang? Kung hindi rin naman kayo marunong gumalang. Iginalang ba ninyo ang desisyon ko? Hindi, di ba? Dahil ang desisyon lang ninyo ang mahalaga sa inyo. Pati buhay ko gusto nyong kontrolin at gawing kasangkapan para sa pag-unlad ng mga negosyo nyo. Anak nyo ko, bakit ang lupit nyo sa akin? Kinuha na ninyo ang lahat ng ibinigay nyo sa akin. Pati ba naman ang asawa ko ilalayo din nyo sa akin? Napakasama nyo. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Puro mga pansarili nyo ang iniisip nyo. Ilabas nyo ang asawa ko. Ilabas nyo si Jermaine. Malakas at pasigaw na pagkakasabi ni Damian habang ito'y umiiyak. Bakit mo ba sinasabing asawa mo si Jermaine ha, Damian? Naguguluhan na tanong ni Joy sa kanyang alaga. Hindi na rin napigilan ni Joy ang kanyang luha at tuluyan na bumagsak ito. Samahan pa ng malakas na kabog ng kanyang dibdib dahil sa pag-aalala kay Jermaine. Hindi man niya alam ang tunay na nangyari pero malakas ang kutob niya nasa panganib si Jermaine sa mga oras na ito. Umalis ka na dito sa pamamahay ko, Damian. Dahil kinalimutan na namin na may anak kami. Isa ka na lang estranghero ngayon sa paningin namin ng asawa ko. Hindi na tayo pamilya. Guard! Guard! Wika ng kanyang ama at tinawag ang gwardya. Sir! Agad naman lumapit ang gwardya sa kanila. Guard, ilabas ang lalaking iyan at wag na wag mo nang papapasukin dito sa loob ng pamamahay ko. Mawawala ng trabaho ang sino mang sumuway sa kagustuhan ko. Mariing utos ng ama ni Damian sa guard at magmamadaling tumalikod at pumasok sa kanyang library. Agad namang kumilos ang guard at hinawakan si Damian sa braso. Pasensya na, Sir Damian. Kailangan sundin ko ang daddy nyo. Ayoko mawala ng trabaho, sir. May pagmamakaawa sa boses ng guard nang hilahin nito si Damian. Bago tuluyang magpatangay si Damian ay muli na naman niyang sininghalan ng kanyang ina. Oras na malaman kung kayo ang may kagagawa ng pagkakabangga ni Jermaine at pagkawala, hindi ko kayo mapapatawad. Kahit ano rin ang gawin nyo, hindi pa rin ako susunod sa mga gusto ninyo. Mariing wika ni Damian sa kanyang ina. Idinuro din niya ito at talagang nasa mukha niya ang pagkasuklam. Tayo na sir, kailangan na ninyong lumabas. Wika ng guard at hinila na nito si Damian palabas ng mansyon. Ma'am Amalia, mawalang galang po. Pero ano bang nangyari at bakit hinahanap ni Damian ang pamangkin ko? Naguguluhang tanong ni Joy sa kanyang amo. Hindi ko akalain na pamangkin mo pala ang babaeng pinakasalan ni Damian, Joy. Isang ambisyosang pamangkin mo at gusto makisawsaw sa yaman ng aming pamilya. Kaya siguro pumayag na magpakasal kay Damian para guminhawa din ang buhay. Pero maling-mali ang naging desisyon ng pamangkin mo, Joy. Dahil ngayon, itinakwil namin si Damian at wala na siya makukuha pa. Mabuti nga sa kanya kung totoong nawawala ang pamangkin mong ambisyosa. Karaman niya yun dahil sa kanyang pagkaambisyosa. Mahabang litanya ni Amalia. Simula pa lang ialam na ni Joy kung paano ito kasama na magsalita sa mga mahihirap. Natiis lang ni Joy ang paglilingkod sa kanila ng napakamahabang panahon dahil kay Damian. Dahil napamahal na sa kanya si Damian at ayaw niyang iwanan ito. Hindi mukhang pera ang pamangkin ko, ma'am. At lalong hindi no nahangarin na kayamanan niyo. Dahil mabuting bata ang pamangkin ko at sanay na mabuhay sa hirap. Hindi rin iyon maluho. Kaya huwag niyo siyang pagsalita na masama. Dahil hindi niyo kilala ang pamangkin ko. Kukunin ko na rin ho ang huling sahod ko sa inyo at aalis na ako dito. Hindi ko na kaya maglingkod pa dito. Hindi ko na kaya maglingkod sa mga taong matapobre at napakasama ng trato sa aking pamangkin. Aalis na ako. Pagkasabing iyon ni Joy ay agad itong tumalikod at nagtungo sa kanyang kwarto at iniligpit ang kanyang mga gamit. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.